ko, pumalag na si Vice Ganda. Hindi na talaga matanto ni Mimi Vice Ganda ang nangyayari sa Pilipinas ngayon. Pumalag siya, galit at pumalag siya sa gobyerno ni BBM. Hinahanap ang binayad na tax sa gobyerno ni Marcos Jr. Knowing si Vice Ganda ay isa sa mga showbiz personality na may malaking ambag sa gobyerno kasi malaki ang kanyang binabayarang tax yearly. Kaya nagtanong si Vice Ganda, I'm working very hard. I'm working for our government. Why? Kasi nagbabayad siya ng tax at milyones ang binabayad ng tax si Vice Ganda. Pero nasaan? Nasaan ang mga proyekto ng DPWH? Bakit gumuho ang tulay? Nako po. Hindi mapipigilan ni Vice Ganda ang kanyang emosyon. Knowing kung makita ito ni Ma'am Shees, baka tataas ang kilay ni Ma'am Shees. Kasi remember, itong si Vice Ganda ay naimbitahan sa Malacanang last December. Baka maiba na ang timpla ni Ma'am Shees. Alam niyo naman ang gobyerno ngayon, kung yung sumasalungat sa gobyernong ito ay posibleng magurgor, posibleng mawala ng karera si Vice Ganda, posible bang mawala ang ningning ni Vice Ganda at may gagawing gayuma si Ma'am Shees. Naku mga kabibig, yan ang ating pagkatutukan. Lalo na ngayon ay si Vice Ganda, ginamit niya ang kanyang platform to express, to educate people, and to let people ask the government kung nasaan, kailan, paano ginamit ang pera, ang buwis ng sambayanang Pilipino. Oo nga, no? Buti pa itong si Vice Ganda, marunong magsalita. Hindi takot si Vice Ganda na mawala ang ABS-CBN. Remember noong panahon ng ama ni Junior? Lahat ng media outlet sarado. Nako, baka ABS-CBN ha, sa ginawa ni Vice Ganda. Pero I'm sure na Vice Ganda knows his limitation. Gusto lang niya talagang mag-express na parang I feel sad for the Philippines na ang daming nag-ambag, ang daming nagbigay ng buwis. Malalaking pera ang binayad para sa buwis. Pero bakit ganito lang ang makukuha natin? Sira pa na tulay. So let's have Vice Ganda mga kabibig speaking about this issue na talagang matataranta talaga ang iba dyan. Knowing Vice Ganda, ang lawak ng kanyang ng kanyang reach out ng mga supporters niya. So ito si Vice Ganda, go Mimi Vice, banatan mo na si Ma'am Shees. At dahil sa magbabayad tayo ng buwis, meron tayong karapatan na tanongin din, nasaan yung pinayad natin buwis? Kasi misyon ng BIR, ito po, gamitin ang mga pera niyan for nation building and to uplift the lives of the Filipino people. Correct. Yun ang misyon. Kaya nila tayo kinukunan ng buwis kasi yun ang kanilang misyon. Kaya pagkatapos natin magbayad ng buwis, tatanungin natin, nasa na po yung quality of life? Correct. Nasa na po yung projects? Correct. Diba? Nasa na po yung tulay? Correct. Bakit po bumagsak ang tulay sa Isabel? Correct. Karapatan natin yan. Tama po ba? Karapatan natin yung question at magsalita at bumoses dahil pera po natin ang ginamit. Galing ni Vice Ganda. Listen, I am appreciating Vice Ganda ha. Kasi walang preno-preno eh. Prangkahan talaga. Kasi ang hirap na magtrabaho ko na ni Vice Ganda. Tapos makikita natin na yung pera natin binubulsa ng mga kurakot na politician. Ngayon nga sa Korte Suprema, pinapatawag si Stella Kimbo para mag-explain sa BICAM report at GAA 2025. Kasi may mga insertions at mga blanco doon. And I think Vice Ganda already know about this issue. Kaya parang napuno na si Vice Ganda ba? It's time for me to stand up. I will be using my platform. Wala na akong pakialam kung anong mangyari man o maging epekto nito sa akin. Kasi I am giving fun, laughter, and enjoyment to the people, sa mga tao, na sila rin ang nagbayad sa akin, nagbigay ng kung ano man ang status ko ngayon. So, in return, Vice Ganda is using his platform to convey, to express the emotions of so many people na tahimik lang at ayaw kumuda kasi takot sila. 'Di ba? Palapakan natin si Vice Ganda for standing up for all of us. Kaya, lahat po tayo, obligasyon natin magbayad ng buwis dahil tayo rin naman ang makikinabang dyan. Correct.
At obligasyon din ng BIR na maningil. Kaya sa ayaw at sa gusto natin, kailangan natin magbayad. Kasi gagamitin nila yon to uplift the lives of the Filipino people. At pagkatapos natin magbayad ng pulis, tayo naman ang magtatanong, nasaan na po ang binayad natin? Correct. Kaya maraming salamat. Nasaan na po ang binayad namin, mga kabibig? Paki-ask naman po sa amin kung nasaan na po, pakisagot naman gobyerno ni BBM, nasaan na po ang binayad ng mga netizen, ng mga Filipino people, nasaan na po ang buwis na binayad namin, ano po ang ginawa nyo doon? Paki-explain po sa amin. Ito naman ang komento ng ating mga netizen talagang the way she brought up the collapsed bridge in Isabela 2 in a government ceremony, wow, grabe talaga. Yung tax na binabayaran mo, ninakaw. Pero and this is how you use your platform, walang takot in calling out social and political ills sa society natin. Palakpakan natin si Vice Ganda. Well done, Vice Ganda. Protect Vice at all costs. Kasi pwedeng masira ang tawag dito, ang career ni Vice Ganda for speaking up. 'Di ba? Yung buwis na punta sa walang kwentang batugan, mas mahihirap na umaasa sa ayuda. Ayaw maghanap ng trabaho at lumalaban ng patas. Vice Ganda is also speaking up about ayuda, mga kabibig. I think I already discussed it here. Talagang diretsahan si Vice Ganda. Supalpal kung supalpal. Kung ayaw nyo makinig sa pagsupalpal ni Vice Ganda, you have to put some cotton in your ears. Kasi grabe, sinupalpal talaga ni, walang takot si Vice Ganda, mga kabibig. Oo. As in, bahala na kayo kung sino masasagasaan. Basta sasabihin ko kung ano yung nasa puso ko. Sabi ni Vice Ganda, Senado, Kongreso, gumawa ng batas, di nagbibigay ng ayuda. Tama naman si Vice Ganda. Legislative, iyon yung branch ng Kongreso at saka ng Senado, di ba? Ang trabaho talaga nila ay gumawa ng batas. Kaya dapat ang iboboto natin sa Kongreso at Senado ay yung gagawa ng batas. Yung may alam na gawing batas at yung may planong gumawa ng batas. Dahil ang Kongreso at Senado, ang ginagawa po niyan talaga ay gumagawa ng batas, hindi nagbibigay ng ayuda. Okay? Di ba? Mga kabibig, isang malaking sampal sa mga mahilig mamigay ng ayuda. Totoo naman sinabi ni Vice Ganda. Anong mali doon? Vice Ganda is quoting an informative reaction sa nangyayari ngayon kasi nakikita niya na ang daming ayuda ngayon, AX, TUPAD, AKAP, tapos ginagamit ito ng ilang politiko para mamulitika. Marami na mga views na silabasan ngayon pero meron mang ginawa ang COMELEC. Wala. Di ba? Ito si Vice Ganda, ha. Makinig tayo kay Vice Ganda kasi talagang grabe. Saludo ako kay Vice Ganda for speaking up, for letting people know kung ano ang nangyari ngayon. Okay, let's watch this video. Dapat ang iboboto natin sa Kongreso at Senado ay yung gagawa ng batas, Tama. yung may alam na gawing batas Tama. at may planong gumawa ng batas. Tama. Dahil ang Kongreso at Senado, ang ginagawa po niyan talaga ay gumagawa ng batas, hindi nagbibigay ng ayuda. Okay? Di ba? Tama. Yun talaga ang pangunahin nila, yung paggawa, lawmaking sila. Yes. Kaya dapat gagawa sila ng batas, hindi Yes. mamimigay sila ng Correct. pera. Correct. Lawmaking po ito, ha? Hindi mamimigay ng Yan, pera. very good, Hindi, ha? Vice Ganda. Narinig nyo, mga buhaya? Bakit kayo namimigay ng ayuda? Ang trabaho nyo po ay tagagawa ng batas. Tambalaslas. Diba? Isa pa yun, ginagawa nilang tama ang mali. Correct. Like mga kongresista, ang dapat gagawin nyo, tagagawa kayo ng batas. Lawmakers nga, di ba? Bakit? Naging DSWD na kayo. Correct. Bakit? Tagabigay na lang kayo ng ayuda. Mga walang silbi. Dapat ang iboboto natin sa Yun, mga kabibig. At ito naman ang komento ng ating mga netizen. Ito. Tama naman si Vice Ganda. Ako ngayon lang tumama si Vice Ganda. Sinabi yung iba dyan, puro ayuda na lang ang ginagawa. Hindi makakilos kapag walang ayuda. Kasi pag walang ayuda, walang boto. Grabe, hindi sila mananalo pag walang ayuda. Gawin nyo ang tama. Magbigay kayo ng magandang programa from Bernardo Lau.
tama, gumawa ng batas, hindi mamigay ng ayuda, kakasuka talagang admin ngayon. Sa 3 taon, walang kwenta, puro ayuda. Tama si Vice Ganda. Ngayon ko lang papalakpakan si Vice Ganda sa kanyang mga sinasabi. Nagbago na po ngayon, hindi na sila gagawa ng batas, magnakaw na lang ng pera at pondo ng Pilipinas. Kasi mas madaling gawin kaysa gagawa ng batas, sasakit ang ulo nila sa pag-iisip-isip. Kaya wala naman silang alam tungkol dyan. Kaya nga dapat maging matalino tayo kung sino ang bobotohan natin mga kongresista. Sa poll ni Vice Ganda, ang ayuda ay form of vote buying.